Ang Iran ang may hawak ng pangatlong pinakalaking reserba ng langis sa mundo. Pangalawa sa natural gas sa buong mundo, isang estratehikong lokasyon na kumokontrol sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng langis na binibiyahe sa buong mundo araw-araw. Kasama pa ang mayamang lupang pang-agrikultura at batang populasyon. Dapat sanay naging isang superpower ang Iran. Pero ngayon, ito ay malapit ng bumagsak at narito ang 12 dahilan kung bakit. 1. Ang larawan ng ekonomiya ng Iran sa taong 2025 to 2026. Mula sa pagiging nangungguna sa potensyal patungo sa aktwal na pagbagsak. Sa populasyong 92 million, nakapasok ang Iran sa top 70 na ekonomiya based sa GDP noong early 2000s. Gayunpaman, sa taong 2024-2025, ang GDP sa presyong USD ay nasa 437 to 463 billion lamang. At ipinapakita ng mga pagtataya ng IMF na ang aktwal na paglago sa taong 2026 ay maaaring umabot lang sa 1.1% o mas mababa pa dahil sa kaguluhan. Ang average na inflation sa taong 2025 ay lumampas sa 42% at lubang bumagsak ang halaga ng real, umabot sa mahigit 1 milyong real para sa 1 USD sa black market. Ang digmaang US-Israel na nagsimula noong Pebrero 28, 2026 ay nagpataas ng husto sa presyo ng langis sa buong mundo, kasabay ng pagkaantala sa pag-export ng langis ng Iran na nagdulot ng dagdag na pinsalang nagkakahalaga ng 10 bilyong US dollar sa unang linggo pa lang. 2. Ang sistema ng mga Bonyad at Revolutionary Guards, IRGC, kumokontrol sa 20% ng ekonomiya at hadlang sa pag-unlad. Ang mga Bonyad, malalaking charity foundation, at ang puwersa ng IRGC ang kumokontrol sa halos 20% ng ekonomiya, kabilang ang agrikultura, industriya ng sasakyan, transportasyon, at enerhiya. Ang mga entity na ito ay hindi nababayad ng karaniwang buwis at direkta lang naguulat sa Supreme Leader na nagreresulta sa kawalan ng kausayan, korupsyon at maling pamamahagi ng yaman. Dahil dito, nahihirap ang makipagkompetensya ang mga pribadong negosyo at umatras sa mga dayuhang mamumuhunan. Pagsapit ng taong 2026, ang mga infrastruktura na pinamamahalaan ng IRGC ay naging pangunahing target sa mga airstrike na nagdulot ng malaking pinsala sa ari-arian at nag-antala sa lokal na supply chain. 3. Napakalaking pulisya sa subsidyo at ang kabalintunaan sa enerhiya. Gumagastos ang Iran ng halos 100 bilyong USD kada taon para sa subsidyo sa gasolina, kuryente at pangunahing pagkain. Bagamat meron itong mahigit 300 araw na maaraw kada taon, ang solar power ay wala pang 2% ng kabuuang produksyon. Ang madalas na brownout, 2 to 4 na oras kada araw, ay nagdudulot ng pagkalugi sa industriya ng 2 to 3 bilyong USD kada taon. Pinalala pa ito ng digmaan noong 2026 nang direktang tinamaan ang infrastruktura ng kuryente na nagresulta sa malawakang pagkawala ng kuryente at pagkaantala ng produksyon sa malaking sukat. 4. Krisis sa tubig at desertification, pangmatagalang panganib sa sustainable growth. 2/3 ng teritoryo ng Iran ay disyerto at matataas na bundok. Ang mahinang pamamahala sa tubig ay humantong sa pagkaubos ng groundwater, kaya napilitan ang mga residente sa maraming lugar na umasa na lang sa mga water tanker para sa kanilang supply. Ang agrikultura, na may malaking bahagi sa GDP, ay mabilis na bumabagsak na nagiging sanhi ng internal migration ng milyon-milyong tao. Ito ay isang internal na problema, hindi lang dahil sa mga sanction. At lalo pa itong pinalalan ng digmaan ng masira ang mga infrastruktura ng irigasyon. 5. Mga international sanction at self-sanction. Isang cycle ng pagbagsak sa pananalapi. Ang Iran ay isa sa mga bansang may pinakamabigat na sanction sa modernong kasaysayan, na walang access sa pandaigdigang sistema ng pagbabangko at mga advanced na teknolohiya. Ang ina-export na langis ay kailangang ibenta sa murang halaga sa pamamagitan ng mga middleman, pangunahin ng China, o sa black market. Kasabay nito, ang pulisya na nagbabawas sa pag-import ng ilang produkto ay nagpalakas sa smuggling at nagpataas sa gastos ng lokal na produksyon. Pagsapit ng Marso 2026,
Ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz ay nagpataas sa presyo ng langis sa mundo. Ngunit hindi ito napakinabangan ng Iran dahil tuluyan ng nahinto ang kanilang pag-export. 6. Inflation, exchange rate, at mga epekto nito sa lipunan. Ang exchange rate sa black market ay lumampas na sa 1 milyong real per USD. Umabot sa 52.6% ang point-to-point inflation noong katapusan ng 2025 at ang minimum wage ay hindi na sapat para sa mga pangunahing gastusin. Ang mga tao ay bumaling sa pag-i-invest sa ginto, real estate at stocks para malabanan ang inflation. Ang mga restriksyon sa social media ay nagdulot din ng tinatayang pagkalugi na bilyon-bilyong USD sa e-commerce at sa access sa impormasyong pinansyal. 7. Ang makasaysayang pagbabago, ang revolusyon noong 1979 at ang pagbabago ng mga prioridad. Bago ang 1979, naranasan ng Iran ang double-digit growth, matatag ang real, at may technological na pakikipagtulungan sa mga bansa sa kanluran. Pagkatapos ng revolusyon, ang moderno na ekonomiya ay nagbago at naging prioridad ang pag-export ng ideolohiya na humantong sa international isolation at maling paglalaan ng budget. Mula 2012 to 2020, ang gasto sa pagsuporta sa mga proxy group, Hezbollah, Houthis, Hamas, ay tinatayang umabot sa 16 bilyong US dollar. Hindi pa kasama ang gastusin sa militar at sa nuclear program na kumain ng mahigit 12% ng pambansang budget. 8. Ang gastos ng digmaan at ang epekto nito sa budget ng gobyerno. Itinulak ng digmaan noong 2026 ang gastos militar sa pinakamataas na antas. Ang mga airstrikes sa infrastruktura ay nagdulot ng direktang pinsala na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong USD habang pinaparalisa ang industriya ng langis at gas, ang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa budget. Tinataya ng IMF at World Bank na patuloy na liliit ang ekonomiya ng Iran sa taong 2026 at may panganib na lumampas sa 60% ang inflation kung magpapatuloy ang kaguluhan. 9. Brain drain at ang nasayang na potensyal sa turismo. Nawawalan ang Iran ng halos 150 bilyong USD bawat taon dahil sa brain drain. Ang turismo, na may libu-libong taon ng cultural heritage at magkakaibang tanawin, ay halos paralisado dahil sa imahe nito sa mundo at mga panganib sa seguridad. Kung matatapos ang kaguluhan at mabubukas ang bansa, ang sektor na ito ay maaring magdala ng 10-10 bilyong USD na kita. Ngunit sa kasalukuyan ay ganap itong nakalibing. 10. Corruption at pagbibigay prioridad sa ideolohiya, ang dalawang pangunahing hadlang sa istruktura. Ang sistematikong korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno at ang prioridad sa pag-export ng revolusyon imbes na sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya ang mga pangunahing sanhi ng problema. Ang mga salik na ito ay hindi lamang nagpapababa sa epektibong paglalaan ng yaman, kundi nagpapahina rin sa tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan. 11. Pananaw sa hinaharap. Isang pagkakataong magising o patuloy na pagbagsak. Meron pa ring masaganang likas na yaman at batang populasyon ng Iran. Gayunpaman, para makabangon, kailangan ng malawakang reforma. Gawing transparent ang mga bunyad at IRGC, bawasan ang mga hindi epektibong subsidyo, buksan ang kalakalan, at unahin ang pag-unlad ng ekonomiya kaysa sa kaguluhan. Ang digmaan noong 2026 ang pinakamatinding pagsubok para sa ekonomiya ng Iran. Kung magkakaroon ng ceasefire ang magkabilang panig at magsasagawa ng mga structural reform, maaring makabalik ang Iran sa landas ng paglago. Sa kabilang banda, ang pagpapatuloy ng kaguluhan ay magtutulak sa ekonomiya sa isang malalim at pangmatagalang pagbagsak. Ang pagsusuring ito ay batay sa pampublikong datos mula sa IMF, World Bank at iba pang mapagkakatiwalaang economic sources hanggang Marso 2026. Ang ekonomiya ng Iran ay isang malinaw na halimbawa kung paano maaring sirain ng panloob na pamamahala at geopolitical na alitan ang potensyal ng isang bansang mayaman sa likas na yaman. Patuloy nating susubaybayan at i-update ang mahahalagang financial indicator sa ating mga susunod na pagsusuri. Ano sa tingin ninyo? Magiging tunay na superpower kaya ang Iran?
O magpapatuloy bilang isang malungkot na kwento ng bansang nasa kanya na ang lahat, pero nawala pa? Mag-comment sa ibaba ng inyong opinyon. At kung gusto ninyong malaman ang tungkol sa ibang bansa na dapat sanay mayaman na rin, mag-like at subscribe sa aming channel para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na episode.